35 points ni Bane, naging 5 winning streak ng Magic. Clippers, lampas point 500. Salamat kay Kawhi. At Porzingis handa nang i-reshape ang hinaharap ng Warriors. Habang nahuhuli ng 13 points at may 4 na minuto na lang na natitira, gumawa ng huling pagsisikap ang Cleveland Cavaliers laban sa Orlando Magic sa loob ng Kia Center. Dahil sa mga huling 3-point shots ni na Tristan da Silva at Desmond Bane, nakuha pa rin ng Magic ang panalo. Nanalo na ng 5 sunod at 11 sa kanilang huling 15 laro. Nararanasan ngayon ng Magic ang kanilang pinakamahabang winning streak ngayong season. Wala pang players sa kanila ang naging kasing consistent ni Bane. Tinapos niya ang laro na may 35 points mula sa 12 of 19 attempts at 2 of 3 mula sa 3-point line. Ang huling 3 ay isang napakalaking fade-away triple na may 17 seconds na lang sa orasan na nagpalaki ng lead ng Magic sa 5. Nalampasan ni Bane ang 30 points sa ika-12 beses ngayong season na isang bagong career high. Ang tanging ibang season na nakapagtala siya ng mahigit 8 laro na may 30 plus points ay noong 2023-2024 kung kailan umabot siya ng 11 beses at nag-average ng 23.7 points para sa Memphis Grizzlies na may 27 wins noon. Matapos ang hindi magandang simula ng season, tuluyan niyang nabago ang kwento ng kanyang performance. Narinig pa nga niya ang mga sigaw na MVP mula sa crowd sa Kia Center habang nasa free throw line siya na may 8 segundo na lang sa laro. Ganon kahusay si Bane at muli niya itong ipinakita laban sa Cleveland. Bago magsimula ang larong ito, si Paolo Banchero ay nag-a-average ng 26.2 points, 9.2 rebounds at 5.7 assists habang may shooting na 50.8% at 60.3% true shooting matapos ang NBA All-Star Game sa loob ng 10 laro. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang mas mabilis na pagdedesisyon, lalo na kapag umaatake siya sa loob ng depensa. Nagpatuloy iyon sa panalo ng Magic laban sa Cleveland. Ang former number 1 overall draft pick ay nagtala ng 25 points, 8 rebounds at 7 assists. Mas maganda pa, kakaunti lang ang kanyang turnovers habang nag-shoot ng 8 of 18 mula sa field kabilang ang 5 of 6 sa ilalim ng ring. Nakukuha niya ang kanyang mga pwesto sa opensa at hindi siya umiiwas sa contact na mahalaga para sa antas ng laro niya at ng buong team. Bagamat may kaunting kaba sa mga huling sandali, opisyal na nakuha ng Magic ang kanilang ika-5 sunod na panalo, ang kanilang pinakamahabang winning streak ngayong season. Mas mahalaga pa, ang Orlando ay nasa top 5 seed na ngayon sa Eastern Conference. Nalampasan ang Miami Heat at Toronto Raptors na natalo sa New Orleans Pelicans sa standings ng East. Susunod na haharapin ng Orlando ang Washington Wizards na kamakailan ay pinayagang magkaroon ng makasaysayang araw si Bam Adebayo sa ika-2 laro ng kanilang back-to-back. Makakaabot kaya si Bane ng 84 points? Sa sumunod na balita naman, ang bahaging ito sana ang magiging mahirap at marahil darating din ang oras na magiging ganoon nga. Ngunit ang pag-angat lampas sa point 500 mark ay nangailangan lamang ng isang laro at isa pang kahanga-hangang araw mula sa star na si Kawhi Leonard habang patuloy nilang sinusubukang iligtas ang isang season na kamakailan lang ay tila wala ng pag-asa. Napanalunan ng Clippers ang kanilang ika-3 sunod na laro at ang ika-6 sa huling 7 ngayong araw matapos magtala ng pinakamataas na puntos sa season na panalo laban sa Minnesota Timberwolves sa Intuit Dome. Si Leonard ay nagtala ng pinakamataas na score sa laro na 45 points matapos mag-shoot ng 15 of 20 mula sa field at 6 of 9 mula sa 3-point range. Mayroon din siyang 5 rebounds at 5 assists habang umangat ang record ng Clippers sa 33-32 at naging unang team sa kasaysayan ng NBA na lumampas sa point 500 matapos maging 15 games sa ibaba ng point 500 sa parehong season. Ito na ang ika-5 laro niya ngayong season na umabot siya ng 40 points at nakasama niya sina Bob McAdoo at World B. Free bilang tanging mga player sa kasaysayan ng prangkisa na may hindi bababa sa 5 ganoong laro sa isang season. Ang maging 6-21 at ngayon ay 32-32. Napakahanga-hanga noon, sabi ng veteranong forward na si Nicolas Batum bago ang laro. Pero tulad ng sinasabi ko, isa pa lang itong hakbang, ang unang hakbang.
Nanalo ang LA Clippers ng 27 points upang patatagin ang kanilang ikawalong pwesto sa Western Conference habang papalapit ang play-in tournament. Maganda ang kanilang takbo kamakailan na may record na 27-11 mula December 20 at 6 na panalo sa huling 7 laro. Malaki din ang ambag ng mga bagong players tulad ni Garland at Benedict Mathurin. Ayon kay Coach Chris Finch, ang matibay na depensa na pinangungunahan ni Chris Dunn at ang mabilis na opensa na may scoring ni Leonard ang naging susi sa kanilang tagumpay. Sa huling balita, sa paraan ng mga nangyari sa Golden State nitong mga nakaraang linggo, walang mas nakakapagpasaya kaysa makita si Kristaps Porzingis na bumalik sa court. Ngunit laban sa Chicago Bulls kahapon, ginawa niya ang higit pa sa simpleng pagsusuot ng uniforme. Mukha siyang mahusay sa kanyang pangalawang laro mula nang bumalik. Nagtala ng 17 points, 4 rebounds at 2 assists habang naipasok ang 5 of 13 attempts mula sa field. Nakapaglaro siya ng 20 minutes, isang positibong senyales para sa kanyang kakayahang dagdagan ang oras ng laro sa pagtatapos ng season, bagamat ang 6 na laro na pagkakawala dahil sa sakit ay nakasagasa sa simula ng kanyang panahon sa Warriors. Malinaw na ipinakita ni Porzingis ang kanyang kakayahan sa shot blocking at floor spacing, mga kasanayang desperadong kailangan ng team sa posisyon ng 5. Mukhang parehong may kumpiyansa siya at ang training staff ng Warriors na maaari siyang manatiling malusog sa hinaharap. Kung mapapatunayan na tama ang tiwalang ito, handa siyang pilitin ang team na seryosohin ang pagbabalik niya sa susunod na season. Ang nakaraang 2 season ng Golden State ay, sa maraming aspeto, na ilarawan ng kanilang paghahanap para sa isang center, bagamat nakipagsapalaran sila sa iba't ibang pangalan sa trade deadline ng 2025, ang kanilang hakbang para kay Butler ang tuluyang nagpatigil sa kanilang paghahanap sa market. Ang pagkuha nila kay Horford nitong nakaraang off-season, samantala ay layong pansamantalang tugunan ang pangangailangan. Bagamat mahusay si Horford, ang kanyang edad at bumababang athleticism ay naglimit sa kanyang bisa. Ang trade para kay Porzingis ay isang pag-asa sa potensyal ng isang napakalakas na center. Kinakatawan niya ang eksaktong uri ng talento na matagal nang hinahangad ng Warriors sa posisyon. Bagamat kasalukuyang may mataas na kontrata, malamang na maaari siyang makuha sa mas mababang halaga sa susunod na off-season. Lahat ito syempre ay nakasalalay sa availability ni Porzingis. Alam ng Golden State na naroroon ang mga numero, ngunit mayroon pa siyang 17 games upang patunayan na kaya niyang manatili sa court sa ilalim ng kasalukuyang plano ng team para sa kanya. Kung magagawa niya ito, mapagtitibay ng Warriors hindi lamang ang kanilang starting center kundi pati na rin ang isang malakas na third scoring option para sa susunod na season. Sa pagwawakas ng kontrata ni na Stephen Curry at Jimmy Butler sa susunod na season, ang pag-secure sa center position ay maaaring magbigay daan sa Golden State na ayusin ang iba pang bahagi ng roster. Ang susunod na buwan ni Porzingis sa makatuwid ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap ng Warriors